Marami kasing ang concern ay posible na, of course, nasa 50s pa rin ang VP pagdating sa mga numero. Pero alarming daw yung hindi paggalaw at parang static, nandun na lang siya, no? Posible ba na mag-alabinay si VP Sara pagdating sa ano? Kasi consistent, pagdating doon sa finish, malapit na, boom. Tsaka nag-nosedive, Oo. no? Yung kay BP Sara, pag tiningnan mo, naka-recover actually siya ng third quarter of 2025. Pero hindi ganun 64. Naka-recover siya by, I think, more than the margin of error. Tapos, biglang bumaba na naman. So, yung pagbaba niya for so long as hindi bumaba sa 35%, or yung worst case scenario sa 30%, okay lang yun eh, kasi madaling makarecover. At saka katulad nga ng sinabi ko, pag nag-plateau ka ng 2 readings, ang Kabahan ka na. next reading, pababa ka. Pag nagkaroon ka ng trend ng 3 readings, ibig sabihin nun, yun, totoong numero na yun na kailangan mong ingatan na. Okay. Mama Lu, ito naman. Sa tingin pala talaga ay marami kasing nagsasabi na may Teflon effect pa rin kahit papano, ang may Teflon covering ang Dutertes. Yung sinasabi nila na itong binulatlat sa house, yung mga pera sa bangko, etc. Sa tingin mo ba nai-epekto kaya yun? Hindi. O masusukat yan sa ano ninyo? Sa second Sa pahayag ninyo? second, pero pag titingnan mo yung ibang survey firms na naglabas, consistent ang Mindanao na nasa 90%. So makikita Parang expected na yun, Mama Lu? Expected na. At saka ang Western Visayas, ang Central Visayas, Cebu, Bohol, that area, consistent siya. So meaning, pag tinitingnan mo siya geographically, hindi na erode ang base niya doon. Ang striking sa akin, based dun sa survey ng Pulse, is NCR. NCR. Biglang mas maraming in favor sa kanya. Dati, negative yan, at most, nagpapantay lang. Pero, depende siguro dun sa tinetest na kalaban, kaya ganun ang behavior. Nagulat ako na, I don't know if it's Pulse or SWS now, I forget. Lamang pa siya sa NCR. Yes, na, yes. Pro-impeachment. Yes. Okay, pero kagulat-gulat yun na normally stronghold ng Visayas ng mga ano. Oo. Okay, Mama Lu. So, just to, Opo, sorry. just to, about Luzon. Luzon will be the battleground for 2028. Not Mindanao, not Visayas. It's Luzon. And to a large extent where you see some erosion or not picking up, it's in South Luzon.